Live mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Hiling na interim release o pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pinagbigyan ng ICC. Katatapos lang lindolin kahapon ang Northern Luzon, ngayon Mindanao naman ang niyanig. Mga kapatid natin sa Davao Oriental at mga karating lugar na balot ng takot sa magnitude 7.4 na lindol. Lord! Tabang Lord! Kaliwat ka ng pagpapa-asfalto o semento sa mga kalsada sa buong bansa, pinatigil ni DPWH Secretary Vince Dizon. Reyna ng Pares overload na si Diwata, nagpatulfo. Ano kaya ang kanyang sumbong? Konsehal sa Maynila na inireklamo ng pangmamanyak, nagsorry kay konsehala. Posibleng masuspinde o masibak. Pinoy pride sa frontline sports. Bilang coach Eric Spoelstra, pangungunahan ang Team USA sa 2028 LA Olympics. At eto na nga, official teaser at poster ng MMFF entry na Manila's Finest ni Piolo Pascual inilabas na. Sunod-sunod na niyanig ng lindol ang Luzon, Visayas at Mindanao. Sa loob lang yan ng higit isang linggo. Unang napuruhan ang Cebu ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30. 74 ang namatay doon. Hanggang ngayon, nakakaramdam pa ng aftershocks sa lugar. Kahapon lang, magnitude 4.4 naman ang yumanig sa La Union. Naramdaman din yan hanggang Baguio City at iba pang lugar sa norte. At ngayong umaga lang, may mas malakas pang pagyanig. Magnitude 7.4 na lindol ang tumama sa karagatang sakop ng Manay, Davao Oriental. May ilan nang napaulat na namatay. Ang sitwasyon sa Davao Oriental, ihatid live ni Bril Montalvo ng News 5 Mindanao maya-maya lang. Samantala, sa pool sa video, ang pagyanig sa iba pang bahagi ng Davao Region at mga kalapit na probinsya. May mga trabahador pa ngang inabot ng lindol sa tuktok ng isang construction site. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Ang anak, Lord, Jesus! Biglang bumagsak ang harapang bahagi ng mall na yan sa Butuan City sa tindi ng pagyanig sa lugar. Jesus name! Ang mga naglalakad, napatakbo palayo habang naghihiyawan. Ang ibang mga empleyado ng mall, nag-iiyak sa takot habang nakatingin sa gumuhong bahagi ng gusali. Bigla namang napahinto at kanya-kanyang kapit ang mga residente niyan sa isang barangay sa Davao de Oro. Kita sa video ang lakas ng pagyanig. Nagsasayawan pa ang mga puno maging ang mga residente gumigewang sa lakas ng lindol. Sa Davao City naman, binalot ng takot ang isang universidad matapos silang bulabugin ng malakas na pagyanig. Unti-unting nabakbak ang kisame kaya't ginamit na ng mga estudyante ang kanilang mga upuan bilang pananggalang sa kanilang mga ulo. Linog, guys! Linog! Lord! Tabang, Lord! Walang nagawa kundi magdasal ang mga trabahador na to ng abutan ng lindol sa tuktok ng gusaling kanilang ginagawa sa Davao City. Nang matapos ang lindol, Salamat kay Lord. nagyakap-yakap na lang ang mga batang yan sa tabi ng pintuan ng kanilang bahay habang nililindol sila. Ang mga lalaki nakatayo at pinoprotektahan ang mga bata. Sa lakas ng pagyanig, kita ang malakas na paggalaw ng buong bahay. Kita naman sa video na ito ang pag-alog ng pulang sasakyan na yan sa gitna ng malakas na lindol.
Maya-maya pa, tumakbo na palabas ng kani-kanilang mga bahay ang mga residente. Tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa karagatang malapit sa bayan ng Manay sa Davao Oriental kaninang umaga. Naramdaman ang pagyanig sa mga kalapit na lalawigan sa rehiyon. Buhat niya nakapagtala na rin ng mahigit 100 aftershocks ang PHIVOLCS. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Nakitaan ng mga bitak ang 15 gusali sa Baguio matapos ang malakas na lindol kahapon. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Napalabas ng bahay ang maraming residente nang tumama ang magnitude 4.4 na lindol sa Pugo, La Union pasado alas 10 ng umaga kahapon. Naramdaman ito hanggang sa Baguio City. Bagamat ilang segundo lamang ang itinagal nito, may mga itinakbo sa ospital. Kabilang na dyan ang guro at estudyanteng ito ng Baguio City National High School na nahilo sa kasagsagan ng lindol. Pati ang mga estudyanteng nagsilika sa Burnham Park nahilo rin at isinakay sa mobil ng pulis. Sa tala ng Baguio CDRRMO, 49 ang itinakbo sa iba't ibang ospital sa lungsod. Ang findings ng ating mga doctors, yung mga responders natin doon is nag-faint sila, nagka-anxiety, and then difficulty of breathing. Pero mostly mga bata siguro first time na na-experience ang earthquake, kaya ganon. Sa tala rin ng CDRRMO, may 15 gusaling nakapagtala ng mga bitak. So far, yung mga inspection na nagawa natin is minor lang naman, yung mga cracks. Hindi siya critical. Nakapaghanda naman daw ang karamihan sa mga paaralan para sa lindol. Ang mga estudyante sa Benguet National High School sa La Trinidad, ginawa ang duck cover and hold na natutunan nila sa earthquake drill. Ang Crystal Cave Integrated School sa Baguio, pinagsuot ng safety hat ang mga estudyante. Paalala naman ng mga otoridad sa mga residente, patuloy na makiisa sa iba't ibang hakbang bilang pag-iingat sa lindol. Wala namang naitalang malakas na aftershocks matapos tumama ang lindol. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nilinaw ng PHIVOLCS na hindi konektado ang magkakasunod na lindol na tumama sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Lord God, Lord, ako mga anak, Lord, Jesus, God, Lord. Tatlong sunod-sunod na malalakas na lindol ang naranasan ng bansa sa loob lang ng higit 1 linggo. Pero paglilinaw ng PHIVOLCS, hindi konektado ang mga pagyanig na to. Paliwanag nila ang kakadiskubre lang na Bogo Bay Fault ang gumalaw sa Bogo City, Cebu, kaya nagkaroon ng magnitude 6.9 na lindol. Habang ang nag-trigger naman sa magnitude 4.4 na lindol sa La Union ay ang Philippine Fault. Philippine Trench naman ang nagpayanig sa baybayin ng Manay, Davao Oriental na nasa magnitude 7.4. Yung mga active faults natin are independent from each other unless they're very close to each other. Pwedeng magkaroon ng what we call the stress transfer. But in this case, masyado na pong malayo. Normal din daw ang pagyanig sa Pilipinas lalo't bahagi ito ng Pacific Ring of Fire. Sa katunayan, nakararanas ng nasa 30 lindol kada araw ang bansa. Philippines is very much active tectonically and we have more than 180 active fault segments and we also have 6 trenches. And there's always this possibility na magkakaroon ng paglindol sunod-sunod. Babala ng PHIVOLCS sa publiko, huwag maniwala sa anumang earthquake prediction na nakikita online. Wala pa raw equipment o device na makatutukoy kung kailan at saan tatama ang lindol. Ipinag-utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pagresponde sa mga apektado ng lindol sa Davao Oriental. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na inatasan niya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na agad ilikas ang mga nakatira sa baybayin, lalo't may itinaas na tsunami warnings kanina. Ide-deploy rin daw agad ang search, rescue at relief operations kapag ligtas at pwede na. Panawagan ng Pangulo sa mga naapektuhan ng lindol maging alerto at kalmado at sumunod sa mga otoridad. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes.
Excited na ibinalita ng aktres na si Julia Montes na magkakaroon ulit sila ng project together ng actor-director at kanyang boyfriend na si Coco Martin. Sa interview kay Julia ni DJ Chacha, kinikilig pang ikwinento ng aktres na talagang pinaghahandaan niya ito. Aminado po si Julia na mas mahirap para sa kanya na makaeksena si Coco dahil bukod daw sa nahihiya siya, kinikilig din siya. Hindi naman niya sinabi kung pelikula o serye ang project. Sa ngayon, busy po si Julia bilang co-producer ni Coco sa seryeng FPJ's Batang Quiapo. At bukod sa showbiz, abala rin siya sa kanyang food business. Meron kaming project, pero yun mukhang mangyayari na kasi may kwento na yun. This year is a start. So hopefully pwede na namin i-announce. Dream story namin yun. Susunod, News 5 exclusive, mag-inang tumawid sa kalsada na bangga ng humaharurot na bus. Konsehala sa Maynila matapang na ibinunyag ang pambabastos umano sa kanya ng kapwa konsehal. At Pinoy Pride, Eric Spoelstra, tatayong head coach ng Team USA sa 2028 Los Angeles Olympics. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muling nagpoprotesta ang ilang grupo sa EDSA Shrine bilang pagkondena sa korupsyon sa bansa. Patikim pa lang daw ito sa mas malawakang protesta sa November 30. At live mula sa EDSA Shrine sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, anong mga grupo ang nandyan? Julius, ikulong na yan mga kurakot ang paulit-ulit na sigaw ng mga grupong nagpapaalala umano na hindi pa tapos ang laban sa korupsyon. Dito sa tapat ng EDSA Shrine, muling nagtipon-tipon ang mga nakiisa sa White Friday protest. Sabay-sabay na nag-noise barrage sa mga dumadaang sasakyan at mga commuter ang mga rallyista. Bitbit nila ang mga banner at placards na may nakasulat na katotohanan at pananagutan, busina laban sa kurakot, tama na, sobra na, ikulong na, at panagutin ang mga kurakot. Ang Trillion Peso March Movement ang nasa likod ng White Friday protest. Ayon sa organizers, opening salvo pa lang ito sa mga serye ng protesta na gagawin nila linggo-linggo o tuwing Biyernes bilang bahagi ng paghahanda para sa main event o malawakang kilos protesta sa buong bansa sa November 30. Suportado ito ng iba pang grupo gaya ng Akbayan Party List, Youth Against Kurakot o YAK, August 21 Movement o ATOM at Tindig Pilipinas bilang isa sa co-organizers ng White Friday protest. Isinagawa ang protesta sa nagpapatuloy na investigasyon sa ilang mambabatas na nakipagsabwatan umano sa ilang opisyal ng gobyerno at mga kontratista para magpakasasa sa kickback mula sa mga flood control project. Aminado ang convener ng Tindig Pilipinas na si Kiko Aquino D. Hindi sila kontento sa takbo ng investigasyon laban sa mga sangkot sa katiwalian. Nais raw nilang makita na may makasuhan at makulong sa mga sangkot na opisyal. Sana raw non-bailable ang mga kasong isasampa. Bagamat nirerespeto raw ni D ang Independent Commission for Infrastructure, mas mabuti raw kung mas maging transparent at isapubliko ng ICI ang sariling investigasyon. Julius, kung mapapansin mo sa aking likuran ay wala ng tao. Sa ngayon kasi ay pumasok na yung mga nakiisa sa White Friday protest sa loob ng simbahan para dumalo sa misa. At pagkatapos niyan o susundan niyan
ng candle lighting ceremony bandang alas 7 mamaya. Sa lagay naman ng trapiko ay hindi nakakaapekto itong White Friday protest sa bigat ng traffic na nararanasan ngayon on both lanes, northbound at southbound ng EDSA. Pero dito sa intersection ng EDSA Ortigas, lalo na sa Ortigas ilalim, expect na titigil talaga yung mga sasakyan dahil nga sa traffic light. But once it turns green, ay dire-diretso na yung mga sasakyan. Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Ipinatitigil ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lahat ng road reblocking project sa bansa. May mga ulat kasi na binabakbak ang ilang kalsada kahit wala namang sira. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Tignan niyo yung kalye. Sira, may problema ba yan sa tingin niyo? Nag-viral sa social media ang sitwasyon sa bahaging ito ng MacArthur Highway sa Bukawi, Bulacan. Ang kaperasong parting ito, binakbak at pinalitan ng aspalto. Yan ay kahit tila wala naman daw problema ang kalsada. Ito na ngayon yung bahagi ng kalye na nireblock na nandun sa isang litrato sa social media. Tapos na ito, pero dahil parang wala naman talagang sira ang bahagi ito ng kalye, ipapatawag ni Secretary Dizon ang mga opisyal ng DPWH na nakakasakop dito sa Bukawi. Sa di kalayuan, tinigil muna ang reblocking na bahagi rin ng MacArthur Highway. Kaya naman, bumigat ang traffic sa lugar. Libo-libong motorista ang napeperwisyo. Nakakaabala rin yan. Tamo, yung dali ng traffic, lalo sa hapon, napaka-traffic. Lalo na pag may pasok, sa umaga, sobrang traffic. Yung mga estudyante nalilate. Kinwestiyon din ng isang board member sa Tugigaraw ang kalsadang ito. Nakagagawa lang noong 2023, pero binabakbak na ngayon. Maski si Public Works Secretary Vince Dizon, napansin na rin ang walang habas na pagbabakbak ng mga kalsada, kahit tila maayos pa naman. Yan ay naririnig natin. Dekada na natin naririnig yan, di ba? Well, siguro, sa maraming pagkakataon, alam na natin kung bakit, di ba? Okay. Kasi, pinagkakakitaan lang yun. Dahil dyan, iniutos ng kalihim na itigil na muna ang lahat ng road reblocking projects. Exempted dito ang mga may kinalaman sa pag-aayos ng linya ng tubig. Hindi rin naman pwedeng basta-bastang pabayaang nakatiwangwang ang mga kalyeng kasalukuyang ginagawa pa. Sa susunod na linggo, magbababa si Dizon ng isang department order kung saan mas lilinawin kung kailan ba dapat magsagawa ng road reblocking. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sinagip ang babaeng grade 7 student na nahulog sa ilog sa Quezon City. Sa video, makikitang inanod ng tubig ang biktima hanggang sa ma-rescue. Ginamit ng estudyante ang kanyang bag bilang salbabida. Isang residente ang nag-abot ng sinturon para may makapitan ang biktima. Nagtulong-tulong din ang mga residente na maihaon ang babae. Base sa investigasyon, naglalakad lang ang estudyante kasama ang kanyang mga kaibigan nang bigla siyang nadulas at nahulog sa ilog. Wala raw harang ang ilog sa lugar. Nagiging coach na ng USA National Basketball Team si Philam coach Erik Spoelstra. Papalitan ni Coach Erik si Golden State Warriors coach Steve Kerr. Siya na ang hahawak sa national team ng Amerika sa 2027 World Cup at 2028 Summer Olympics. Bago nito, nagsilbi na ring assistant coach ng Team USA si Spoelstra sa 2024 Paris Olympics. Kasalukuyang nasa Miami Heat si Spoelstra kung saan nagawagi na siya ng 2 NBA championship. Susunod, Senator Raffy Tulfo, binanata ng Philippine Ports Authority sa pagbili ng mga umano'y overpriced na body cameras. Green plate para sa mga electric at hybrid cars, pinepeke raw para iwas number coding. At reyna ng pares na si Diwata, sino kaya ang pinatulfo? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nagbalasahan ng mga opisyal sa ilang ahensya na nasa ilalim ng Department of Transportation. Uupo na bagong chairman ng Land Transportation Office, ang Special Envoy for Transnational Crime na si Marcos Lacanilao. Papalitan ni Lacanilao si Vigor Mendoza na siya namang uupo bilang chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang dating chairman ng LTFRB na si Teofilo Guadis III, pamumunuan naman ngayon ang Office of Transportation Cooperatives. Tiniyak ni bagong LTO Chair Lacanilao na tututukan niya ang pagsugpo sa korupsyon sa ahensya. Hihigpitan na rin daw ng LTO ang pagpasok ng mga mamahaling sasakyan sa bansa. Ipatatanggal din daw ang mga dagdag na bayarin sa ahensya na pahirap daw sa taong bayan. First, ang agenda ko, yung corruption. Alam naman natin ang LTO, ever since lahat tayo kumuha ng lisensya, nagrehistro ng sasakyan, may mga pahirap na unnecessary fees na nahihirapan ng mga taong bayan. So, yan ang number one na sisilipin natin at matanggal. May ikinakasang operasyon ang PNP Highway Patrol Group laban sa mga may pekeng green plate. May mga motorista raw kasi na gumagamit na ng ganyang plaka kahit hindi naman electric o hybrid ang kanilang mga sasakyan. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. First time bumili ng mag-asawang Arbel at Bing Natividad ng hybrid na sasakyan. Ito yung sasakyang pwedeng may petrolyo at pwede ring electric. Bukod sa tipid sa diesel, exempted din daw ito sa number coding scheme. I think yung exemption niya from the number coding is one of the incentives na nakadraw sa amin dito. Kasi parang may flexibility ka na kung anong oras mo gustong lumakad, umalis ng bahay. Mas dumami pa ang mga Pilipinong gumagamit ng electric vehicle ayon sa Land Transportation Office. Mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, halos 30,000 na ang rehestradong e-vehicle sa bansa. Tumaas yan ng higit 5,000 kumpara noong 2024. Basta electric o hybrid ang iyong sasakyan, matik, exempted sa anumang number o color coding scheme. Hindi lang yan sa Metro Manila kundi maging sa buong bansa. Bata yan sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law na isinabatas noong 2022. Simula ng maisabatas, 8 taong exempted ang e-vehicle sa coding. Hindi na kailangan mag-apply o kumuha ng anumang permit, dokumento o certification para sa exemption. Ito yung sinasabi natin non-fiscal incentives para hikayatin ang ating mamamayan na tangkilikin itong mga electric vehicles at hybrid electric vehicles. At alam naman natin ang main reason nito is for cleaner environment. Berde ang plaka ng hybrid at electric vehicles. Pero ayon sa PNP Highway Patrol Group, may mga motoristang gumagamit ng pekeng green plate para makaiwas din sa coding kahit na hindi naman hybrid o electric ang kanilang sasakyan. We received reports already na may mga motor vehicles they put hybrid kahit hindi naman hybrid yung mga sasakyan nila. Those owners of motor vehicles is sporting green plates that are not supposed to use that motor vehicles because it's illegal. Nakakadagdag daw sa matinding traffic ang pagdami ng mga sasakyang may pekeng green plates. Dahil dyan, isang operasyon kontra pekeng green plates ang niluluto ng PNP HPG, katuwang ang MMDA at ang Department of Energy. May hiwalay na operasyon din sa mga gumagawa ng pekeng plaka nito. Aalamin din ng DOTR kung may mga dealer na sangkot. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Susunod, Pares Overload Queen na si Diwata, ipinatulfo ang mga pulis na umaresto sa kanya. Sitwasyon sa Davao Oriental, ilang oras matapos ang lindol, abangan. At ilang eksena ni Piolo Pascual sa Manila's Finest, masisilip na sa kanilang official teaser. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Gumuho ang ilang bahagi ng mga bahay at gusali sa Davao Oriental matapos ang pagyanig ng magnitude 7.4 na lindol. Live mula sa Mati City, Davao Oriental, aniasa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon at meron pa bang nararamdaman ng mga aftershocks? Julius, andito nga tayo ngayon sa Davao Oriental Provincial Hospital kung saan pinalabas ang nasa higit 100 pasyente dahil sa nangyaring magnitude 7.4 na lindol dito sa probinsya. Agad namang nagsagawa ng inspeksyon ang Provincial Engineering Office at base sa kanilang assessment ay ligtas naman daw ang naturang gusali. Kaya pasado alas 3 kaninang hapon ay agad pinabalik ang mga pasyente. Nakatambay sa labas ng tindahan ang ilang residente sa Manay, Davao Oriental nang biglang yanigin ng magnitude 7.4 na lindol. Napatakbo sila sa gitna ng kalsada dahil sa lakas ng pagyanig. Tumagal yan ng 30 segundo. Ang bahagi ng bahay na ito gumuho. Naglaglagan naman ang mga gamit sa loob ng isang bahay. Ang mga kisame sa Manay Fire Station bumigay at naglaglagan. Nahulog din ang malalaking bato sa daan. Sa Mati City, gumuho ang bahagi ng bahay na ito. Isang gina ang nabagsakan ng debris. Inaalam pa ang kanyang lagay. Pinalabas naman ang mga estudyante sa open area ng paaralan doon nang maramdaman ang pagyanig. Sa bayan ng Lupon, napahinto at napalabas ang ilang motorista sa daan. Hindi rin nakaligtas sa pinsala ang simbahan sa bayan ng Baganga. Agad ang sagawa ng aerial inspection ng Office of the Civil Defense sa probinsya para makita ang lawak ng pinsala. May mga bahay na na-damage, may mga government infrastructure na damage. Ongoing pang assessment namin, yung mga bridge, may mga crack, may mga building rin kami na crack. Meron kami isang district hospital sa municipality of Manay, baka totally damaged na yun eh. Dagdag pa ng gobernador, may mga lugar na walang supply ng kuryente dahil sa nagtumbahang mga poste. Julius, sa tanong mo kanina kung may na-experience pa ba tayong aftershock sa mga oras na ito. Sa ngayon, Julius, so far ay wala ng mga aftershocks dito nga sa Mati City. At ayon kay Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang, nasa 3 na umano ang casualty dito sa Mati City sa nangyaring lindol. Pero nang puntahan natin kanina ang Mati City RMMO ay 2 pa lang ang kanilang naitalang nasawi. At meron din nga nasawi isang 80 anyos na lalaki doon naman sa Davao City. Julius. Bril, nasaan ka ng mga oras na naganap itong malakas na lindol? At pwede mo bang ikwento sa amin yung karanasan? Alam mo, Julius, kanina nung yumanig ang magnitude 7.4 na lindol, nandoon tayo sa Davao del Sur, particular sa Digos City Police Station, para i-follow up ito nga police story. At sa kasagsagan ng interview nga natin ay biglang yumanig doon nga sa Davao del Sur at agad kami nga tumakbo doon palabas sa police station doon sa kanilang open ground at na-videohan ko din kanina, Julius, kung gaano kalakas itong magnitude or itong lindol na nangyari doon nga sa Davao del Sur kasi nga yung crew cab natin na nakaparking ay gumagalaw
ganun kalakas yung lindol na naramdaman doon sa Davao del Sur kaninang umaga, Julius. Sige, maraming salamat, Bril, at mag-iingat kayo dyan. Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Inaresto si social media personality Deo Balbuena o mas kilala bilang si Diwata dahil umano sa paglabag sa ordinansa sa Mandaluyong. Depensa niya, hindi naman siya napapadpad sa lungsod. Nasa frontline ang balitang yan, si Faith Del Mundo. Kung po kayong reklamo na kayo po ay... Dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang social media personality na si Deo Balbuena o mas kilala bilang si Diwata. Kwento niya, Martes nang biglang pumunta ang mga pulis sa bahay niya sa Cavite para magsilbi ng arrest warrant. Inaresto siya dahil sa paglabag sa ordinansa sa Mandaluyong dahil daw sa pakikipag-inuman sa kalye. Pero laking pagtataka ni Diwata dahil hindi raw siya nakipag-inuman. Hindi rin siya taga Mandaluyong sa Cavite at sa paresan niya lang sa Pasay siya madalas pumunta. Ang sabi pa nga nung una, nagtapon daw ako ng basura. Sabi ko, ang layo naman ng Pasay sa Mandaluyong, doon pa ako magkakaroon ng tapunan ng basura. Hindi ko naman po talaga ginawa. Nagulat lang ako bakit kasama dito yung pangalan ko. Is it possible na may gumamit po ng pangalan nyo? Yes, sa tingin ko po. Sa tingin ko po, meron. Doon lang talaga yung area. Nakausap din ng programa ang isang pulis ng Mandaluyong na humuli sa grupong nag-inuman. Inilahad niyang wala nga si Diwata sa mga nahuli niya. May pinakita lang daw ang isa sa mga violator ng Team ID na may pangalang Deo Balbuena. Naamin mo na hindi si Diwata yon? Hindi po si Diwata yun yung nandoon. Yung pinakita lang po sa aking Team ID, yun po ang nakalagay na pangalan. Kaya nga, Celso, pero... Sermon tuloy ang inabot ng pulis. Kung buti ito si Diwata, merong 3,000 pang piyansa. Paano kung mahirap yung nakulong? Di hanggang ngayon nasa kulungan siya. Hinala ng abogado ni Diwata. Nakuha sa social media ang mga detalye ng kanyang pagkakilanlan. Posible rin daw na panagutin ng mga pulis dahil sa pag-aresto kay Diwata. Plano ni Senator Raffy Tulfo na magpatawag ng Senate hearing kaugnay sa identity theft at iimbitahan si Diwata. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nagsorry si Manila Councilor Ryan Ponce matapos siyang ireklamo ng pambabastos ng kapwa niya konsehal. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa gitna ng sesyon ng Manila City Council kahapon, emosyonal na isiniwalat ni 4th District Councilor Eunice Castro kung paano siya paulit-ulit umanong binastos ng kapwa councilor na si Ryan Ponce sa gitna ng pagtatrabaho sa lungsod. Wala naman akong pinakitang di maganda sa'yo. Bakit mo ako binabastos? Ngayon, papalabasin mong sensitibo ako. Ayon kay Castro, nagsimula ang pambabastos ni Ponce sa pisikal na paraan at pagbibitiw ng malalaswang salita. Imbes na maayos na pagkamayan ang mangyari, kinamayan niya ako at dinutdot ang aking palad ng ilang beses. Sa dismay ako, tinanggal ko ang kamay at agad nagsalita sa kanya na may galit na pigil na pigil. Kuya, ano ba naman? Pati ba naman ako? Na ultimong naging reaksyon niya ay ngumuting parang manyakis. Pero depensa raw ni Ponce, biro lamang daw yun. May pagkakataon din daw na nagpapadala ng mensahe si Ponce tungkol sa kanyang kasuotan. Marami ka ring binurang mga random messages mo sa akin. Katulad ng, nakasitro ka kanina. Good morning, sexy. Inaabangan ko ang suot at buhok mo kanina. Patingin muna ng good morning face mo at pantulog mo para good morning talaga. Kasunod nito, hinikayat ni Castro ang iba pang kababaihan na nakakaranas din ng pang-aabuso na lumaban. Hinihikayat ko kayong lahat, huwag matakot. Wala tayong dapat ikahiya. Dapat rito, sa taong abusado sa atin, tinatayuan, tinatawag, nilalabanan sa tamang paraan. Pagkatapos ng privilege speech ni Castro, humingi ng patawad si Ponce sa kanyang mga nagawa kay Councilor Castro at tanggap daw niya ang kanyang pagkakamali. Naghayag naman ng suporta si Vice Mayor Chi Atienza kay Castro at iginiit na hindi niya kukonsintihin ang mga ganitong insidente. Sinabi rin niyang nai-refer na sa Ethics Committee ang reklamo ni Castro laban kay Ponce.
Oras na matalakay ito ng konseho, pagdedesisyonan kung sususpendihin o magre-rekomenda sa DILG ng mas mabigat na penalty laban kay Ponce. Mungkahi naman ni Councilor J.B. Hizon, chairman ng Ethics Committee. Without prejudging, it is very unfortunate that this type of incident happened under the nose of the City Council, considering we already have a safe space ordinance in the City of Manila. Kailangan ng training, hindi lang din sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga government officials, because we are just supposed to be the model citizens na lungsod ng Maynila. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ibinasura ng International Criminal Court ang hiling na pansamantalang palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pre-trial chamber ng ICC, flight risk si Duterte. Kailangan niya raw manatiling nakakulong para masigurong haharap siya sa mga pagdinig. Malawak pa rin daw ang koneksyon sa politika ng dating Pangulo tulad ni Vice President Sara Duterte na posibleng gamitin niya raw para makatakas. Hindi rin daw sapat ang isinumiting medical records ng kampo ni Duterte para mapatunayang kailangan niya ng interim release. Para naman sa abogado ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman, mali ang desisyon ng pre-trial chamber. Umaasa raw silang babalik na rin ito ng appeals chamber ng ICC. Kasalukuyang nakakulong si Duterte sa dahig sa The Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Nabundol ng humaharurot na bus ang mag-inang tumatawid sa Barili, Cebu. Ang bus driver sumakay ng pedicab at tumakas. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas Exclusive. Naghihintay ng tiyempong makatawid ang mag-inang ito sa National Highway sa Barangay Giwanon, Bayan ng Barili sa Cebu. Nang masigurong wala ng sasakyan, patakbo silang tumawid sa kalsada. Pero hindi nila napansin, may paparating palang humaharurot na bus. Sapol ang mag-ina. Agad namang nagbabaan ang mga pasahero ng bus para sumaklolo. Pero ang bus driver, pasimpleng tumakas sakay ng pedicab. Sa isa pang video, makikita ang ginang na nakahanduse sa kalsada at sinusubukan pang bumangon. Hindi napuruhan ng anak niyang 3 taong gulang pero nagtamo siya ng pilay. Rumisponde naman ang mga rescuer at tumulong na rin ang ilang residente para dalhin sa ospital ang mag-ina. Yung bus, medyo nakaiwas siya. Sa CCTV, before siya mahagip ng bus, nakita natin na talagang kinover niya yung bata para maligtas. So yun, kaya siya yung nahagip. Ayon sa mister ng biktima, pauwi na sana ang kanyang mag-ina na mangyari ang disgrasya. Galing sila sa sa eskwela sa bata, yung bata nag-eskwela yun ng yung pang kinder. Sabi nila, yung pares ko hindi raw nakatingin. Dapat siya may nakatingin, kay driver naman siya. Dapat siya na lang hindi man niya napigilan. Nagpapagaling pa sa ospital ang ginang na nagtamo ng mga sugat at bali sa katawan. Kwento niya, hindi niya nakita ang bus sa bilis ng takbo nito. Librando. May bus na bumangga sa akin pero hindi ko talaga nakita. Nagulat ako. Pagmulat ko, sabi nila nabundol daw ako. Tinanong ko pa kung nasan ako. Patuloy namang inoobserbahan ng kanyang anak. Bandang huli, sumuko rin sa mga otoridad ang nakabanggang bus driver. Wala namang balak magsampa ng reklamo ang pamilya ng mga biktima. Nangako naman ang bus company na sasagutin ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng mag-ina. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Ginisa ni Senator Raffy Tulfo ang Philippine Ports Authority dahil sa pagbili nito ng umano'y overpriced body-worn cameras. Depensa ng PPA, mali lang ang computation ng senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Sa budget hearing ng Department of Transportation sa Senado, sinilip ni Senator Raffy Tulfo ang pagbili ng body-worn cameras ng Philippine Ports Authority o PPA. Noong 2020, aabot sa halos 200 units ng body cameras ang binili ng PPA sa halagang 879,000 pesos kada isa. Kasunod na taon, nagdagdag ng 164 units ang PPA na binili nila ng 1 million pesos bawat isa. Ayon kay Senator Raffy, overpriced yan. Sa PNP nga raw, 135,000 pesos lang kada isa ang binili nilang body camera. Ang pinag-uusapan dito, sobrang overpricing, immoral na ito. Iskandaloso na masyado to.
At nasaan itong mga cameras na ito? Ginagamit pa rin ba ito? Paliwanag naman ng PPA, port police officers nila ang gumagamit ng bodycam sa mga pantalan. Bukod sa mismong unit, kasama rin sa binili nila ang network surveillance system, pati training at support. Pero di pa rin lusot ang PPA. Kinwestiyon naman ni Senator Raffy ang Boston Home Incorporated, ang kumpanyang pinagbilhan ng umano'y overpriced body cameras. Bakit daw kinuha pa ito ng PPA gayong na-flag na ito ng Commission on Audit noon dahil sa pagbebenta ng depektibong gamit sa Environmental Management Bureau. Ang opisina rin umano nito nasa isang apartment lang. Nasa 10 million pesos lang din ang capital nito base sa records ng Securities and Exchange Commission. Ayon naman sa PPA, transparent at dumaan sa tamang bidding ang proyekto. Sa kabila niyan, hiniling ng Senador kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na may hawak rin sa PPA na imbestigahan ito. Kung mapatunayang may irregularidad, dapat daw agad sibakin ang mga sangkot. Mr. Chair, you have my commitment that I'm going to look into this, especially the post-qual of the TWG and the BAC, Mr. Chair. Heads must roll. Sa panayam sa Good Morning Kapatid kanina, binigyang diin ni PPA General Manager Jay Santiago na mali ang computation ng senador sa body cameras. Mali po yata yung mathematics na nagamit po nung staff ni Senator Tulfo. Ang analogy ko na lamang po dyan, kumbaga bumili ka ng kotse na may 4 na gulong. Ang ginawa mo, dinivide mo yung presyo ng kotse sa 4 na gulong at sinabi mo yun yung presyo ng kada isang gulong. Mali po yata yung pamamaraan ng computation na yun. Pero nanindigan ng senador na overpriced talaga ang body cams. Posible rin daw managot dito si Santiago. Natatawa ako, gusto ko sanang ma-high blood pero tatawa na lang ako sa kanya. Kahit na saan tayo makarating, hindi ako papayag na walang mananagot. May mananagot, malas mo lang, ikaw ang isa sa mga signatory doon. Nadiskubre rin daw ni Senator Raffy na walang suot na body cams ang mga nagbabantay sa mga pantalan sa Maynila at sa Batangas. Pinapunta niya raw ang tauhan niya roon para silipin. Pero pinabulaanan yan ni Santiago. I cannot take any comment kung bakit pinasabi nila na wala silang nakita. Pero dahil hindi po kami kasama nung sila ay nag-inspection. Lahat po ng port police natin kapag sila po ay naka-duty, nakasuot po yan. Papatunayan daw ng PPA na walang anomalya sa proyektong ito. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Weather update tayo mga kapatid, tuluyan na pong nakalayo ang bagyong may international name na Nakri o yung dating bagyong Kedan at hindi po yan nakaapekto o wala po yung naging direktang epekto sa ating bansa. Pero bakit nag-uulan pa rin? Although tapos na nga yung ating habagat o yung ating tinatawag na southwest monsoon. Sa ngayon tayo po ay nasa transition period na kung saan minsan meron pa tayong mga tinatawag na southwesterly wind flow. Yan po yung ating parang mahinang habagat o patapos ng habagat. Halos parehas po yan ang katangian, although mas mahina. Yan po ay warm at moist na kung saan yan po ay nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan kung saan po yan nakaka-apekto. Maliban dyan, meron tayong binabantayang low pressure area sa labas ng PAR na huling namataan ng Pag-asa sa lying around 390 kilometers west ng Pag-asa Island, dyan po sa may Palawan. Ito po ay hindi natin nakikita maging isang ganap na bagyo pero yung kanyang trough extension ay nakaka-apekto dito sa ilang bahagi ng Luzon. Dahil po sa ating southwesterly wind flow, asahan pa rin po natin ang mataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng kalat-kalat na pagulan or thunderstorms sa malaking bahagi ng Mindanao, particularly sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at nag-extend din po yan dito sa area ng Palawan. Kasama na po dyan ang Negros Islands at Isla ng Panay. Samantalang yung trough ng binabantayan nating low pressure area ay umaabot naman dito sa area ng Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Central Luzon. Although nagpapakita po yung ating araw, mataas po yung ating tsansa ng pagulan, lalong-lalo na tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Ito ring trough ng low pressure area ang naka-apekto po dito sa atin sa Metro Manila na kung saan yan po yung nagdadala ng mga thunderstorms tuwing hapon at gabi. Although tumitigil naman po yan, mataas po yung ating tsansa ng pagulan, lalong-lalo na tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Kaya sa mga may lakad ngayong weekend, magiging maganda naman po ang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit po ng hapon, ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong dahil magkakaroon po tayo ng mga maulap na panahon at possible din po yung ating mga thunderstorms. Kasabay naman ng lindol kaninang umaga dito po sa may area ng Davao Oriental dahil po sa dagat yan nangyari na nagkaroon tayo ng magnitude 7.4 na lindol at dahil nga offshore yan po ay maaaring mag-produce ng tsunami. Kaya nagtaas po agad ng tsunami warning ang PhilBox na kung saan meron tayong inaasang hanggang 1 metrong tsunami dito po sa mga baybaying dagat ng Davao Oriental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kasama na po dyan ng Leyte, Southern Leyte at nag-extend pa hanggang Dinagat at eastern portion ng Samar. Pero dahil kaninang 10:20 AM hanggang 30 centimeters na taas ng tubig lamang ang naitala sa Surigao del Sur, tinerminate din agad itong tsunami warning nito. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo.
Nasa Japan na si Pinay tennis ace Alex Ayala para sa nalalapit niyang pagsabak sa Japan Women's Open. All smile si Alex na nagpa-picture pa sa iconic Running Man billboard sa Osaka. Kakagaling lang ni Alex sa China kung saan sumali siya sa iba't ibang tournament. Bagamat nag-early exit siya sa ilang torneo, napaangat pa rin ni Alex ang kanyang all-time ranking sa world number 54. Kung sakaling malayo ang marating niya sa Japan Open, posible siyang mag-breakthrough sa top 50. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, inilabas na ang official teaser at poster ng inaabangang Manila's Finest. Ito nga po ang official entry ng MQuest Ventures, Signal at Spring Films sa Metro Manila Film Festival. Sa teaser, may pasilip na sa mga karakter ni Piolo Pascual, Enrique Hill, Romnick Sarmienta, Joey Marquez, Rica Peralejo, Dylan Minor at Ashton Olviga. Abangan ang Manila's Finest sa mga sinahan nationwide ngayong Desyembre. Susunod, isa patay habang 8 ang sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa La Union. At daters ng newest kapatid reality show na Love on the Clock, makikipagkulitan sa atin live. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagkarambola ang isang SUV, bus at tricycle sa San Juan, La Union. 2 ang patay habang 8 ang sugatan. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa Frontline Report ni Gary De Leon. Pinagtulungang hugutin mula sa pagkakaipit ang bus driver na ito sa Barangay Tabok sa San Juan, La Union kagabi. Ang minamaneho niyang bus sumalpok sa isang SUV. Damay din sa disgrasya ang isang tricycle. Patay ang tricycle driver at isa niyang pasahero na turista. 8 ang sugatan, kabilang ang 2 pang pasahero ng tricycle, ang driver ng bus at 5 sakay ng SUV, kasama na ang driver nito. Base sa investigasyon, nakaparada sa outer lane ng National Highway ang bus at tricycle. Nag-overtake ang SUV, saka nabangga ang 2 nakaparadang sasakyan. Ayon sa pulis, takaw disgrasya ang bahagi ng kalsada dahil walang masyadong ilaw sa lugar. Maharap sa patong-patong na reklamo ang SUV driver na nagpapagaling pa rin sa ospital. Sa kuha ng CCTV na ito sa Tacloban City sa Leyte, Miyerkules ng hapon, makikita ang isang motorsiklong paparada sana sa gilid ng kalsada. Angkas ng lalaking rider ang kanyang anak at parehas silang walang helmet. Hindi pa man sila nakakatigil. Bigla silang inararo ng isang aluminum van at dumiretso sa tindahan. Nabangga rin ng van ang nakaparadang kotse. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang nag-U-turn muna ang van. Saka nabangga ang kotse at tindahan kung saan paparada ang motor. Sugatan ang mag-amang sakay ng motor. Dinala sila sa ospital at nakalabas na ngayon. Ayon sa pulis, isang menor de edad na lalaki ang nagmamaneho ng van. Pinag-test drive daw siya ng kanyang ama pero nawalan siya umano ng kontrol sa pagmamaneho. Nauwi sa regluan ng insidente at babayaran ng ama na nakasagasang driver ang gastusin ng mga biktima at pagpapaayos ng tindahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, eto na nga, itotodo pa natin ang saya tuwing weekend. Dahil nga po simula bukas, mapapanood na rin ang newest dating reality show ng TV5, ang Love on the Clock. Featuring our 6 daters, Ron Angeles, Pupa Dadivas, Polo Laurel, Victoria Fabella, Danny Buenvenida at Jo Marie Angeles. Sino kaya sa kanila ang makaka-achieve ng happy ending sa Hong Kong? Hosted by Don Chang and Juancho Trevino. Tutok na at kiligin sa Love on the Clock, bukas na 9:15 p.m. sa Weekend Trip sa TV5. At bago pa man magsimula ang kanilang love adventure, heto at kasama po natin ang daters ng Love on the Clock. Pupa Dadivas, Polo Laurel, Victoria Fabella, Danny Buenvenida, and Ron Angeles. Wala po si Jo Marie today, but welcome sa inyo sa Frontline Pilipinas. Thank you so much for having us. Eto nga, bukod sa kilig, ano pa ang i-expect ng ating mga kapatid sa Love on the Clock? Go, Danny. Go. Feeling ko po sobrang mag-enjoy sila because we shot it in a very nice city, which is in Hong Kong, in a very nice country. And it's such a perfect backdrop for dating and finding love. Oh, sa Hong Kong. Diyan ko lang kilala si Luke. Ayan na. Oh my gosh! Kaya pala baka susunod na sila sa'yo. Abangan niyo po kung ano yung ending. Ano naman ang challenging part para sa inyo doing the show? Challenging yung part ng, I think, maging vulnerable. Yun yung most challenging for me, personally. And of course, finding a match on To open up. It was very challenging. So, limited lang yung oras. Yes. Opo, like in Sobrang every kulang. activity. Yes. Sobrang kulang. Like, nahihiya pa nga kami sa isa't isa eh. So, parang ngayon pa lang kami nagbabanding talaga sa isa't isa. And I feel like especially for Ron, parang madalas siya, he's portraying characters. So, dito wala kaming character. We're just ourselves. Oh, syempre, reality show yan, di ba? Ano kaya ang kinalabasan, di ba? Danny, go ahead. Invite mo na. Hello po, panoorin niyo po ang Love on the Clock sa weekend trip ng TV5 simula bukas 9:15 p.m. Samahan nyo kami in finding the perfect love sa gitna ng adventure. Ako, ano kaya, no? Sino kaya magkakatuluyan? Iyon ang dapat Hulaan niyo po. Ibig sabihin, sigulong sa amin. Mamaya po. Hindi po. Watch. Sorry. Good luck sa inyo, ha? Tomorrow, 9:15. Yes. Bukas na po yan. Abangan nyo ulit kami sa Lunes sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.